They say a love like this comes once in a lifetime. For the first time I believe it to be true. All of my friends say, when you know, you know. Every piece falls into place when I'm with you. In you I found a love that sets me free. You are the best thing that ever happened to me. When you hold me, I know that I have everything. Blue skies, big dreams, a billion places to explore. And I will be with you forever. Forever I am yours. Forever I am yours. Nagkakasalubong po kasi kami sa hagdan sa engineering, sa MHDP building. So magkasalungat kami ng schedule. Hanggang sa every time na magkakatingin lang kami, nagtataka na lang din ako ba't parehas kami napapangiti. Si Joshua kasi laging nakatingin sa akin. So ayun, dun ko siya napansin. Kami po ni Queenie ay 3 years na. 3 taon na kami magkasama pero in total, parang 10 years na talaga kami magkakilala. This year, yung ika-10 years ng friendship namin ni Joshua. So kaya siguro siya hindi nagigiba kasi ever since talagang solid talaga kami and pares kami ng mga gusto. Usually kasi kami pag nagkakaroon ng di ng pagkaunawaan, pinipilit talaga namin magkaroon ng common ground, which is yun yung best part sa relationship namin ni Queenie. So, lagi kami nagtatagpo sa gitna and handa kaming intindihin ang isa't isa. Si Joshua is matyaga siya, sobrang bait, hindi siya maalam magalit. Never niya ako sinigawan, ever since naman ganun. And funny person siya, lagi siya nagpapatawa, madami ding jokes. So, yung love, parang yun yung putting others before yourself. So, which is yung love talaga, handa kang ibigayin lahat para sa kanila and handa kang unahin sila bago sa sarili mo. Love is choosing someone who you can be happy with at the same time, feeling the sadness and pain and angriness na din. Sinabi ko na din sa sarili ko, tsaka kay Lord, na di na wala magjojowa kung hindi lang din naman si Queenie. So, which is yung reason kaya pinurso ko din siya. And yun, sobrang naging worth it naman yung pagsugal ko dun sa friendship namin na matagal nang iniingatan. Pinagdasal ko po si Joshua talaga. Praying for someone na dumating. Na tama. Enrico, I love you. See you mamaya. And sana mag-enjoy tayong dalawa. Sa kasal. Sa ceremony tsaka sa reception. Queenie, ito na, mag-asawa na tayo. Yung lahat ng mga dati natin pang pinapangarap na sabihin natin na gagawin natin, siguro ngayon magagawa na natin dahil araw-araw tayo magkasama. And hindi ko naman tayo yun. So, kaya buti na lang nag-asawa na talaga tayo and handa akong gawin lahat para sa pamilya natin at sa mga magiging future na natin magkasama. Love you, darling. Ani mo na. They say the time is now to go where we want to. Follow the road until it leads us somewhere new. Nothing can stop us now. And we're together. Oh, the whole world opens up when I'm with you. In you I found the love that sets me free. Queenie, congratulations and wishing you all the best and mahalin mo lagi si Joshua. Kayo mag-aawa. Another chapter of your life together with Joshua. Best wishes, good luck. Thank you po, parents, dahil pinalaki niyo po akong mabait at maganda. Salamat dahil pinalaki niyo ako ng tama. Ito na, bunso niyo.
papangasawa na. Mag-aasawa na. Pero, di ko pa rin naman kayo makalimutan. Siyempre, tayo nandito pa rin magkakasama. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Love you. You are the best thing that ever happened to me. When you hold me, I know that I have everything. It's blue skies, big dreams, billion places to explore. And I will be with you forever. Forever I am yours. Forever I am yours. In you I found the love that sets me free. Before we start, Queenie, gusto lang bigay yung locket para sa special day natin. Kasama pa rin natin si Kuya King. I love you. Love you, thank you. Mamaya ilalagay ka? Ano ba ito? Hindi, mamaya mo na ba? Okay, sige. To my wife, Queenie. Ito na yun, darling. Tayo ay magiging isa na. Lahat ng sasabihin ko ngayon ay matagal ko nang binuo sa utak ko. Simula pa nung tayo nagkita at naging magkaibigan. Akalain mong meron napuntahan yung lahat ng tingin na natin na naging titig. Sa sopawan, sa corridors, sa lab, sa room at sa Kalmar. Yung pagpunta mo sa imbita ni Mika na pinilit mong puntahan, ay meron nung napuntahan. Actually, yung love story talaga natin, alam mong hindi yung love at first sight eh. Ours was more of a familiarity. Parang, hi, ikaw pala si Queenie. Ngayon pa lang tayo nagkaalala pero parang alam ko na agad na ikaw yung mapapangasawa. Ikaw nga talaga yun. Years pass and yung binuo nating pagkakaibigan na sobrang iningatan at pinilit kong i-keep as low maintenance best friend ko, palagi ko yung ipinagpapasalamat na isinugal ko dahil ligit pa sa panalo yung binigay mo. Kung dati na sinusubaybayan lang kita sa mga ganap mo sa buhay, ay ngayon, magkakasama na kita habang buhay. At this point in our life, hindi na ikaw yung dating tao na nakilala ko nung tayo magkaibigan pa lang. Hindi na rin ako yung tao na kinilala mo noon. Malaki na ang pinagkaiba natin simula nung naging mag-partner tayo. And yes, we've changed together. At sobrang saya lang dahil nag-grow tayo nung magkasama. Hanggang sa pagtanda. Sabi nga nila, the most important decision in your life is choosing your partner. At ngayon, at this very moment, titingnan kita sa mata at sasabihin na, kampante ako na ikaw yung pinili ko na partner. Ikaw yung pinakatama kong desisyon sa buhay, Queenie. I always thank God na ikaw yung binigay niya. He let this happen. I love you. You are my true love, Queenie. And I promise to you na hindi tayo titigil mangarap. Sasamahan kita sa lahat ng hamon sa buhay na meron tayo na masayang magkasama. Sasamahan kita sa lahat ng pagbabago. I vow to be the best husband I can ever possibly be. I vow na ako magiging lakas mo at magiging mabuting ama sa lahat ng ating mga little Queenies and little Enricos. Maikli lang ang buhay. Buti na lang naging tayo na agad. Nagpakasal na tayo ng ganito kaaga kasi susulitin ko na yung mga araw na pwede nating gawing makabuluhan na magkahawak ang kamay. Mahal na mahal kita, asawa. Yay! Thank you, I love you. Bawal pala asawa, from friends to lovers, it was an awkward transition for us. We shared so many funny and awkward dates. Nasanay kasi tayo magkaibigan kaya sobrang iba sa pakiramdam nung dati pa. But you know what? You gave me the chance to make mistakes. You never failed to make me feel beautiful in every way. You're always been my number one fan kahit dati pa. You used to cheer me on for things I was hesitant to do, and you still do now. I always thought that in a relationship, I was too demanding, needy, tampuhin, which is half truth. Pero nung naging tayo na, I realized that I wasn't hard to love. Napakadali ko naman palang mahalin. It just takes the right person to make me feel loved the way I deserve to be loved. Darling, in your eyes, I can see the rest of my life. The love that lasts. The love I never expected, but always dreamed of. I promise to be patient in everything.
I promise to take care of you. I promise to be loyal and faithful. I promise to stay by your side until our hair turns gray. I look forward to all our adventures we've been talking about. I look forward to the late night talks and everything in between. Enrico, I thank God for taking his time, for letting us learn and grow before he decided it was the right time for us. For 10 years, ever since we've been friends, God kept breaking my heart. And yours too. I always asked him why. And now I realize that he's been telling me all along that the man I was looking for has always been right here all along. I can't wait to spend this lifetime with you. Mahal na mahal kita aking palagi at dalangin. Yay! I love you. You are the best thing that ever happened to me. When you hold me, I know that I have everything. It's blue skies and big dreams, a billion places to explore, and I will be with you forever. Forever I am yours. Forever I am yours. Sunlight fell, it reminded me that life can be so gracious sometimes. And I felt like everything around me was connected somehow. And they say, hold on to the ones you love, keep them close to you. They say, hold on to this time we have, and let the light shine through. They say, hold on to the ones you love, keep them close to you. And they say, hold on to this time we have, and let the light shine through. Alam niyo po, isa siguro sa mga nakakatuwa, sabihin nating very cute na story din po, ang masasabi ko sa pinagdaanan at talagang ginawa ni na Queenie at ni Joshua. Lingid po sa inyong kaalaman, sa lahat po na nag-request po sa akin para maging pari po sa lang kasal, ni-require ko po sila magsulat ng love story na magkahiwalay. Di ko alam kung pinakita nila sa isa't isa ito. At ngayon lang siguro mabubunyag ang lahat. Alam niyo po, mga minamahal na kapatid, year 2015, doon po nagsimula ang lahat. Sa kanilang eskwelahan, sa Southern Luzon State University, SLSU. Sila po ay pareho din naman pong Luzonahin, tama ba? Na galing po, si Queenie po yung nakilala ko, po yung dating chaplain ng Mary Hill. At ang talagang estudyante ko po dito si Joma. Ewan ko na dito si Joma. Ano pala. Ayun, no. Yan po talaga simula first year hanggang fourth year ay na-estudyante ko. At ang kanyang ate naman po ay isa pa sa naparitritan ko. At si Joshua naman po ay Sacred Heart. Ako naman po actually ay doon din po naman graduate. Kaya sabi ko ba, Sacred Heart at Mary Hill nagkakampi ngayon. Bata mga naman, madalang yun, po. Lagi yung magkatunggali sa amang aspeto, po. Pero nakatuwa po, pinagtagpo sila ng tadhana
2015 sa SLSU. At alam niyo pa po, para silang engineering, di po ba? At ang maganda po nito, sa iisang classroom sila pinagtagpo. Actually, sa labas sa may hagdan. Yung klase po ni Joshua, for your information, ay una po yung klase nila, susunod, sina Queenie. Alam niyo ba, pagpunta pa lamang ni Joshua doon sa classroom, napatingin agad siya sa labas, paglabas sila sa classroom, at kasi papalit na sila Queenie, syempre nakita, wow, sino kaya ito? Parang doon pa lamang nag-spark na agad ang kanyang mga mata. Talaga namang, para bang nagkaroon na ng puso-puso, kung ititingnan nyo sa cartoons, At ang maganda po dito, lagi siyang napapatitig, yung dating tingin, naging titig na. At ang maganda dito, nakikitingin din naman si Queenie. At talaga pong simula po noon, ang tawag po ni Joshua sa kanya, Happy Crush. At medyo in-stock na po niya yung FB. Ay, ito pala yung friend ko. At maganda po dito, yun pong hindi alam ni Joshua na si Queenie, nagulat din nung una na lagi siyang tinititigan. Pero alam niyo, simula noon, yun na rin pala ang naging sanhi kung paano hindi alam ni Joshua na may crush na rin sa kanya, si Queenie. As hindi lang crush, nakalagay, crush na crush. Yeah. Kaya, kung si Joshua po, sa kanyang istorya, lagi siyang tuwang-tuwa na paglabas, makikita niya agad si Queenie. Talagang iniintay niya palagi yung paglabas nila kasi salubong sila. Hindi rin naman alam ni Joshua na si Queenie, talagang inaagapan niya yung pagpasok kasi gusto niyang makatagpo si Joshua. Kasi pag na-late siya, hindi sila magpapanagpo. O, di ba? At ito po yung magandang tagpo na minsan po mayroon po silang kinakainan doon, isang siopawan. Awan ko kung ito ba'y sikat doon sa Lukban. Ito ba'y masarap na siopaw? Siguro kami nakakain na rin doon. Pero nakatuwa po, sila po'y nagkasabay sa pagsisiopaw. At nakatuwa po dito, sa istoryang ito, nagkakala ni Joshua, nagkasabay lang sila actually ni Queenie. Pero si Queenie kasama kanya barkada, minsan, inaabangan din niya, nakakain doon si Joshua, at talaga sila'y sumabay. Kala ni Joshua sa kanyang istorya, ay talaga pinagtagpo lang sila. Hindi alam ay inaabangan din pala siya ni Queenie para sila magkasabay mag-siopaw. Ang tawag ay ang pagsusyopawan. Kaya po, ang pinakanakatuwa po dito, ito yung moment na sila po'y nagpasahan ng sauce ng siopaw. Di ba? Ang sweet. Na dahil sa sauce ng siopaw, nagkaroon sila ng connection. At doon na po nagsimula ang lahat. Hanggang sa sila po ay maging magkausap na, maging magkaibigan na. At alam niyo po, nagkaroon sila ng common friend. At yung common friend pong iyon, dahil nga para naging official na sila yung magkaibigan na, ayon kay Queenie, medyo doon na nag-stop ang kanyang crush, pagka-crush kay Joshua. Kasi official na magkaibigan na. So, ibig sabihin, parang legal na silang magkausap. Lagi na silang magkausap. Isa, nalabas na sila yung barkadahan. Sila po yung 4 na magbabarkada. At alam ko pong nakakatuwa po at talagang na-enjoy nila ang company ng isa't isa. Pero alam niyo po, minsan ay siguro for 8 years sila po yung naging magkaibigan. Pero dumating yung point na birthday po ni Queenie, may nagpadala sa kanya ng bulaklak. May kutob siya, pero sabi niya, kaibigan, tropa naman, ba't padala ng bulaklak yun? Pero yung pala, talagang simula po noon ay parang nagpaparamdam na kung pwede siya manligaw kay Queenie. Pero una, syempre, para ayaw ni Queenie mawala yung friendship nila, tama naman, kiriray din, ayaw mawala yung friendship. Syempre, nagkaroon ng rejection. Pero syempre, sabi nga natin, kapag may tiyaga, may nilaga. Hindi nagapi si Joshua doon. At lalo pa siyang na-challenge at nagtapat siya ng kanyang tunay na saloobin at pagmamahal kay Queenie. Alam niyo po, nakakatuwa kasi bakit parang hesitant din? Kasi sila po ay
nung una, bakit for 8 years? Ano nangyari? Kasi pareho po silang may jowa sa isa't isa. Ano po, may girlfriend po si Joshua, may boyfriend naman si Queenie. Yung isa mawawala, pero yung isa meron. Pero after 8 years, nagkasabay lang silang wala pareho. Ay di doon na nga pumasok si Cupido. Ano? Kaya nasingitan, ay ito na nga po. Pero syempre, hindi pa ba naman mapapa-oo si Queenie? Ay dahil si Joshua, crush na crush nga niya, hindi pa ba niya sasagutin? Kaya po, ito na nga po yun, pinakaintay, natanggap ni Joshua kanyang matamis na oo, at very memorable po. Ano po? Bakit? Siya po sinagot February 2, 2022. Tama, February 22 pala, no? February 22, 2022, 2-2-2-2. Kung iano nyo, talagang lahat ay 2. Kaya po, katawa di po ba? Talagang sabi nga po, in God's perfect time, ibinibigay ng Diyos ang lahat. Siguro, mas pinatindi lamang po ang kanilang maging magkaibigan bago maging magkaibigan. It is a friendship that ends in love. Ang ganda po. Una muna sinolidify po ang kanilang pagiging magkaibigan at ngayon, naging tunay na magkaibigan. Kaya, my dear brothers and sisters, mga minamahal na kapatid, napakaganda po ng love story ng dalawang ito. Sabi nga, gusto pang abangan yung kasunod na rin. Ano pa kaya? Siguro baka ako magmisa pa rin sa kalang silver anniversary after 25 years. Ano kaya ang itsurahin natin mga So, ang mga ninong at ninang kaya, tingnan po natin, ang susunod na kabanata. Pero mahalaga po ngayon, nandito sila para ipahayag ang kanilang damdamin sa isa't isa para sa kanilang pagiging maging mag-asawa. Kaya, Queenie and Joshua, sa pagkataong ito, kay pinagbubuklod ng ating Panginoon, na sana laging tandaan na sa inyong pinagdaanan, sa lahat-lahat, sa inyong love story na iyan, lagi niyong tingnan ang isa't isa bilang biyaya ng Diyos. Kaya nga, sa pagkatong ito, siguro gusto ko iwan ng ilang mga tagubilin para sa ganun, mas lalo niyo ma-enjoy inyong panghabang buhay na pagsasama. Dahil ayon sa ating Ebanghelyo, sabi ng Panginoon, di ba? Ang mag-asawa ay pinagsama, walang kung sino man ang pwede mapaghiwalay sa inyo sa pinagsama ng Diyos. Not even any person, kahit may mataas na katungkulan, kahit ang batas ng Pilipinas, walang kapangyarihan para ipawalang bisa ang kasal. Sabihin natin kahit ma-ratify po yun, pero dahil Diyos, ang batas ng Diyos, ang above sa lahat, di po ba? Kaya po, walang pwedeng magsabi na kayo papapaghiwalay. Dahil ang pag-ibigan nyo pa lamang ang patunay ng tunay na kasagraduhan ng inyong pagsasama. Kaya siguro, mga tagubilin ko, Joshua and Queenie, tandaan nyo palagi sa inyong buhay mag-asawa, always say, I love you. Sabihin nyo nga sa isa't isa. Tagal na tagal yun ang pinapangarap yung sabihin sa isa't isa. Tapos mag-asawa na kayo. Alam niyo po, nakatuwa. Kasi, di po ba, minsan, parang nate-taken for granted because of over-familiarity. Kapag naging magkasama, parang nalilimutan na magsabi man lamang ng I love you. Alam niyo po, natutuwa ako sa mga magulang, sa mga anak na ganun po ka-close, na palagi nagsasabihan kung gaano nyo kamahal ang isa't isa. How much more ang mag-asawa? Sana lagi nyo inspire isa't isa, di ba? Na sa tuwing kayo ay magkasama, para lalo nyo mapasabi at mapatunayan yung pagmamahalan, huwag nyo kalimutan ang mga tagang ito. Okay lang na mas okay nga ipinapadama ninyo sa isa't isa. Pero ang sarap din naman ng inyong napapakinggan ang isa't isa na nagtunay na mahal yung isa't isa. Say, I love you. Lagi niyong sabihin niya, huwag niyong kakalimutan yan. Yun yung say thank you, di ba? Pinag-aaralan natin. Pero sa isang mag-asawa, napahalaga na masabi mong mahal mo ang iyong asawa. Secondly, sabi nga natin,
always inspire each other. Inspire. Yung pagising mo pa lang, Joshua, pagmulat na yung mata dahil katabi mo si Queenie, ka-inspire naman aking asawa. Ganda-ganda, o di ba? Kahit yan ay may muta-muta pa, kahit yan ay may kayat pa. Pero alam niyo, di ba, ang isa't isa, no, Queenie, na pagtingin mo kay Joshua, in love pa rin. So ganyan, dapat maging inspirasyon kayo sa isa't isa na bakit ang saya-saya mong magtrabaho, bakit ang saya-saya mong makipagkapwa-tao, it's because of your inspiration. Para kanino ka babangon sa iyong buhay? Hindi ba dahil sa iyong asawa? Dahil sa iyong bubuuing pamilya? Para sa iyong maging mga anak? Pero ngayon pa lang, para mas maging masaya inyong buhay, gawin yung number one inspiration ninyo, ang inyong asawa. At sasaya ang inyong buhay. You will be thankful sa lahat at sa lahat ng oras ng inyong buhay. Inspiration, inspire. Thirdly, lagi yung tandaan, ang mag-asawa dapat laging open sa lahat. Openness. Bakit? Alam niyo po, minsan ako po ay napasay din po as spiritual director po ng marriage encounter ng BLD. Nandito nga po si Tita Rads, na siya papatunay po na ang daming struggles sa mag-asawa. Pero alam niyo po, natutuwa ako sa mag-asawa na alam ng bawat isa ang kanilang kalokohan kasi nagiging open sila sa isa't isa. Alam niyo, tuwa nga po, minsan nakinig ko lamang accidentally, yung buong isang asawa nagsasabi, kaya pala siya para napilayan. Sabi, bakit po napilayan yung asawang lalaki? Ay kasi naman, nung kami nasa Japan, sabi, tumingin ng tumingin dun sa mga sexing babae, ayun, natalapid, ay kaya nabangasan. Pero inyo, ay nagsa-open naman, isabihin, alam niya na siya ay talagang tuwang-tuwa sa mga puputi at sexy na babae, kaya yun nga lang po ay dinabangasan. Parang mga ganun po minsan. Ang mag-asawa, mas makikita niyo po, dahil alam niyo naman ang kahinaan ng bawat isa. Kaya, ang ganda para maging open, wala kang itinatago, dahil wala nang pwede mang may-ari sa inyo, kundi ang bawat isa. Kaya mas ma-enjoy nyo kapag wala kang itinatago sa isa't isa, that you are an open book para sa iyong asawa. Openness. Fourthly, alam niyo po, itong mas magpapatibay sa kanila. Prayer. Alam niyo po, nakakatuwa dahil nung natagpuan po ni Queenie si Joshua, dati si Queenie po hindi masyadong nasimba, pero ngayon parang laging gusto niyang sumimpa kasi kalagi niya kasama si Joshua. Joshua, lagi mo isasama ha, at least, di ba? Tamo naman, ikaw naging kanyang inspiration talaga sa pagsimba. So, sana simula ngayon hanggang dulo, sana palagi kang sumimba. At ayan po yung nagpapatatag sa samahan ng mag-asawa. Bakit po? Kasi during times of hardships, problems, difficulties, and trials, minsan ginagamit ni Lord ang mga bagay na ito para kayo ay kuhitin na baka kayo nakakalimot na sa Kanya. Kapag minsan kayo nakadaramdam ng matinding problema at pagsubok, tandaan ninyo, minsan sa mga bagay na ito, tayo napapalapit sa Diyos. Tingnan po sa mga oras ng trahedya, minsan dyan po tayo na mas napapalapit sa Kanya. Kaya nga huwag nating intayin na mangyari pa mga ganon para lamang tayo mas mapalapit sa ating Panginoon. Pero yun nga po minsan, ginagamit niya ang mga bagay na ito para mas maging closer tayo sa Kanya. Kaya Queenie and Joshua, sana lagi kayong maging malapit sa ating Panginoon. Kasi kung meron kayong problema sa buhay o pagsubok, lagi lang kayo humingi ng tulong sa Kanya. At alam kong agad-agad, tutulungan kayo ng ating Panginoon. At yan ang mas magiging sandigan ninyo sa inyong buhay mag-asawa, ang ating Panginoon. Fifth, lagi yung tandaan, sa buhay mag-asawa, mahalaga, tanggap ninyo ang isa't isa. Joshua and Queenie, alam ko, for 8 years or for 10 years kayong magkasama bilang magkaibigan, magkasintahan, yung 10 years na yon ay walang binatbat sa inyo magiging buhay forever. Di ba? Kaya nga may forever tayo, di ba? So napaka-short to 10 years compared sa inyong magiging buhay and years to come bilang mag-asawa.
Ibig sabihin, alam ko may mga discover pa kayo, masama, maganda, na mga ugali nyo sa isa't isa. Pero mind you, Joshua and Queenie, ang kasal ay parang package deal. Hindi lang Joshua yung kagandahan ni Queenie na iyong palaging tinititigan noon. Queenie, hindi lang yung laging inaabangan mong kagwapuhan ni Joshua ang yung pinapakasalan ngayon. Kundi yung inyo mismong buong pagkatao, dapat inyong tanggapin, dapat inyong mahalin, at ituring na inyo. Kaya sa mag-asawa po, alam ko po, mas bagay na, sabi natin na words, hindi yung perfect. Sabi nga din, marriage, di ba sabi, there's no such thing as perfect marriage. Ano mas maganda po at babagay? Yung word na complementarity. Kasi dito galing salitang complete sa complementarity. Para lang centrum, complete from A to C. Kaya, Joshua, Queenie, ang bawat isa ang kumukompleto sa buhay ninyo. Kaya, Joshua, kung ano man nakakulangan ni Queenie, ikaw dapat na magpuno nito. Ikaw din, Queenie, ano man nakakulangan ni Joshua, dapat ikaw magpuno nito. Kasi kayo ang kumukompleto sa isa't isa. You complete the existence of each other. Kaya napakahalaga na kapag wala ang isa, kulang kayo. Kung di nyo natagpuan ng isa't isa, kulang ang buhay ninyo. Kaya napakahalaga ng acceptance bilang mag-asawa. And lastly, lagi nyo tandaan, ito po isang mahalagang elemento ng kasal. Sa iyong buhay mag-asawa, always remember to offer forgiveness. Hindi po dapat nagsasawa ang mag-asawa sa unawaan at pagpapatawad. Kung hindi kayo handang magpatawad, kahit gaano mang kalaki, kabigat ang nagawa ng inyong asawa, hindi para sa inyo ang kasal na ito. Pero kung ngayon pa lang sinasabi ninyo, handa kayong patawarin ang iyong asawa, anuman ang kanyang magawang kasalanan, na kahit siya itakwil ang buong mundo, na kahit wala na siyang kaibigang matira, na alam niyang pag-uwi niya sa kanyang tahanan, may isang taong nag-iintay sa kanya, na siya yayakapin, tatanggapin, mamahalin pa rin ang buong buo. Yan ang tunay na asawa. At yan ang sinasabi nating tunay na tahanan. Kaya po marami kasi mag-asawa, nagkamali ang isa, hindi na tinatanggap. Ilang beses nagkamali, hindi pa rin tinatanggap, lalo pa, itinakwil pa. Pero mga minamahal na kapatid, sabi nga walang perpektong tao, lahat tayo nagsisika magpakabuti. Kaya Joshua, Queenie, sana handa kayo patawarin ang isa't isa. Ano man ang mangyari, at the end, asawa mo pa rin. Kayong dalawa rin ang magsasabit sa Panginoon sa kanyang kaharian pagdating ng araw. At ang inyong kabanalan ay ang magsisilbi na dapat sa pagpasok ninyo pareho kayong, sabi nga, nagdalahan papunta sa Diyos. Kaya, Queenie and Joshua, sana handa kayo patawarin ang isa't isa many, many times. Maraming beses dahil lahat naman tayo nagkukulang, nagkakamali. Mahalaga, nagpapatawad, kagaya ng ating Panginoon. Kasi kung gaano mo, sabi ng isang manunulat, malalaman mo ang pagmamahal ng isang tao kung gaano mo kayang patawarin ng isang tao. Dahil kung gaano mo kamahal si Joshua, Queenie, ganun mo siya kamahal. Ganun mo siya kayang patawarin din sa iyong buhay. Kaya muli, Joshua and Queenie, sana matandaan niyo yung mga sinabi ko. Una, sabi ko, anong sabi po? Say, I love you. Secondly, inspire. Thirdly, openness. Maging open kayo sa isa't isa. Fourthly, prayer. Fifth, acceptance. And sixth, offer forgiveness. Isa-isahin natin. S stands for, say, I love you. I stands for, inspire. O stands for, openness. P stands for, prayer.
A stands for acceptance. And O stands for offer forgiveness. Hindi nyo malilimutan ang bagay na ito kasi ito yung unang nagtagpo sa inyo para kayo ay kumain magkasama. At dahil sa sauce na ito, ay kayo ay pinagtagpo ng isa't isa. Siopaw. Sana, Joshua, Queenie, tuwing kayo kakain ng siopaw, kahit malapit naman sa SLSU, o kahit dito sa Chowkoy o kung saan man, sana maalala niyo mga sinabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito, dahil ito magiging guide ninyo pagdating na panahon habang kayo ay naglalakbay bilang mag-asawa sa inyong forever. Kaya muli, Joshua, Queenie, nandito kaming lahat sa inyo, nagdadasal para sa ibang habang buhay ng pagsasama. Kaya muli, congratulations and best wishes. Sana ang siopaw na ito ang magdala sa inyo, sa inyong kabanalan, sa inyong masayang buhay mag-asawa. Minamahal kong Joshua at Queenie, sa bingag kumpil na kiisa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon at sa pagdiriwang ng huling hapunan, mulit-muli kayo nakisalo sa hapag na kanyang pagmamahal. Ngayon na may kusang loob na kayo dumudulog sa sambayanan ito at umihiling ng panalangin upang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman mga kapatid na itipon ngayon ay manalangin para kina Joshua at Queenie at bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayan ng Kristiyano. Hiniling ko ngayon ng buong katapatan ang inyong pahayag, ang inyong damdamin sa isa't isa. Queenie, bukal ba sa iyong loob ang ipagparito upang makisang dibdib si Joshua na yung pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Joshua, bukal ba sa iyong loob ang ipagparito upang makisang dibdib si Queenie na yung pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Joshua at Queenie, nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasa ang inyong arugay ng mga supling ni pagkakaloob ng poong may kapal upang sila inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Father. Opo, Father. Minamahal kong Joshua at Queenie, sa harap ng Diyos at ang kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo inyong mga palad at ipahayag yung miting magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Queenie, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Joshua na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga lituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Ramdam na ramdam ni Joshua. Buong puso ba pagalaw mo sa kanya na yung sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Joshua, sumasang-ayon ka man na maging may bahay si Queenie na naririto ngayon alinsunod sa batas at malituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang paggalaw mo sa kanya na yung sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Ama namin, kami po Ay- ay inyong loobin, magkaisa ng kalooban at damdamin. Mula ngayon, sa kaginhawahan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang pagtatali puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming maawain, basta sa kupin ay mga lingkod na sina Joshua at Queenie. Pagkalooban sila sapat na kabuhayang sinasaghisag ng mga aras na ito, sa pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Hinulog namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, basta sa tutlingapin ay mga lingkod na sina Joshua at Queenie. Pag inapati mo sila magsusot ng mga singsing na ito, ay maging kawangis mo sa iyong wagas sa pag-ibig at walang maliw na katapatan.
Inulog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Queenie, kailan may hindi kita pagtataksilan, isuot mo at pagkaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Joshua, kailanman ay hindi kita pagtataksilan, isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Queenie, kailan may hindi kita pababayaan, ibinibigay ko sa iyo itong mga aras na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at sa ating mga magiging anak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Joshua, tinatanggap ko ito at nangangako akong magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Ngayon, Joshua, Queenie, hawakan ninyo ang Bibliang ito at tanggapin. Nawa ang Bibliang yan ay maging sandigan ninyo sa pagbabasa ng salita ng Diyos at kung ano man ang inyong matutunan ay inyong isabuhay bilang mag-asawa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, Joshua, Queenie, humarap kayo sa sambayanan sa inyong mga fans. Ngayon po, itinatanghal ko sa inyo si Joshua at si Queenie bilang mag-asawa na. Kaya bilang pagtanggap po, atin sila pasalubungan ng masigabong palakpakan. At ito na po, bunga ng siopaw. Ito na po yung pinakahintay po ni Joshua. Joshua, it is now your privilege to kiss your wife. Uli po palakpakan natin ang mga bagong kasal. Congratulations, Queenie and Joshua. I used to look up at the stars and get jealous of the sky. And I wonder what it's like to get to hold them every night. And how they first met and what it must have been like. Did they know it was the start of a lifetime? 'Cause I never felt so alive. The spark is turning into a wildfire. Let's burn like the stars and leave it all behind.
Suddenly I'm seeing everything so different. Like I'm looking at the world through a brand new lens. Every shade of green and blue, and it's all because of you. I'm seeing everything. You make me wanna celebrate, 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 celebrate tonight. Celebrate tonight. Let's bow ourselves and offer ourselves in this presence of the Holy Spirit. Thank you, Lord, for this day. Thank you for the wonderful blessing that you have given us, celebrating the union that you have allowed between Joshua and Queenie, Lord. Thank you for the wonderful day, the provision, the blessing that you have favored upon them, Lord. We offer this glory to you, Lord, and we pray that you bless this food, we bless this event, Lord. I pray that you bring nourishment to our body through the food, Lord, and I pray that you will be the one to be glorified in this event, Lord. We lift up all the honor to you, Lord, and we just pray that you continue to protect and bless the relationship that we have bridged between Joshua and Queenie, Lord. We thank you, Lord. We give back all the praise and glory to your mighty name. In Jesus, we pray. Amen. Good evening, everyone. I'm Carla, one of the maids of honor of the bride. A new Queenie back in high school. Let's look back on how we met. We were freshmen transferees in school. We're not in the same section, but I came across a chair that has a name on it curved. Queenie, tapos my heart. Yun pala, crush ng classmate ko. So, syempre ako, sino yun? Patingin nga. So, Monday came. And during the flag ceremony, we were searching for the girl named Queenie. Then, boogs, I found her. Parang ang bully ko nga sa part na yon, pero gusto ko lang makipag-friend. Ang naging way kasi, nasa back na niya ako. Tapos may pagturo pa ako, ito pa yon, ito ba si Queenie? Tapos paglingon ko, nakatingin na pala sa akin habang nakaturo ako sa kanya. Well, my first thought, hala, baka awayin ako nito Kala ata bully ako. But then she smiled at me. Ngiting pusa kumbaga, yung all nakasmile sa face niya. Fast forward, we were in our sophomore year, and luckily, we were classmates, and that's the real beginning of our friendship. I'm genuinely happy that you two were the end game. My wish for the both of you is all the best things in life. So let's go back to the story of our friendship. Our friendship is like we're in a relationship or siblings. That is how close we are. Queenie is like a godsend or a guardian angel when you needed a friend or someone to talk to. Unexpectedly, she will contact you. When I'm at my lowest, I always ask God, can I have some good words or good company? Then suddenly, Queenie messaged me, San ka? Or Queenie's wow, words of wisdom. And all the message context of Queenie helped me. Hindi ko alam kung malakas lang talaga tong si Queenie makaradar ng mga happenings in life. She's one of the sweetest, most caring people that I've met. Kumbaga sa barkadahan po namin, siya yung napakalambing sa boyfriend. Siya lang talaga bukod tari sa amin pong magbabarkada na mag-video call para kamustahin ang isa't isa. Walang absent yan. Even nasa party or labas kami, nagme-make way para lang mag-busy sila at sabihin na tutulog na yung isa. Si Queenie rin yung walang kaarte-arte na kaibigan. Kahit ano ipagawa mo, ginagawa nan. Siya nga kumuha sa akin sa kanal po nung nahulog ako.
Wala. At pilit na inabot yung sapatos ko sa loob ng kanal. At nilinis pa niya ako. Look how walang kaarte-arte siya. Siya pati yung kung galit or inis ka sa kanya, sa una magwa-worry siya na bakit kaya? Tapos the next day, bahala ka, wala naman akong ginawa sa'yo eh. Pero in instances naman po, kung siya may mali, binababa niya talaga ang pride niya para magkaayos kayo. The beginning of their relationship started with friends. I remember back in college, nag-story si Queenie sa IG kasama si Joshua. And I thought agad na dating sila or may gusto sila sa isa't isa. Pero hindi lang sila umaamin. Pero yung labas po na yon ay hindi lang sila, may kasamang other barkadas nila. After that story, I always teased Queenie na, crush mo yun halata eh. Or may something kayo Then immediately she replied, may jowa si Joshua, friends lang talaga kami. Tapos, nag-stop na ako, pero sa loob-loob ko, bagay talaga sila. Then years after, single na sila parehas. At buti naman, ginalaw ni Joshua ang baso. At pinursu si Queenie. Kasi kahit friends pa lang sila noon, nababagayan na ako sa kanilang dalawa. Pero syempre, hindi ko sinabi yon at may mga jowa kayo that time. To the one of the sweetest couples I know, thank you for your existence. Alam nyo yon, Inay at Itay, kung bakit. Joshua, alam ko naman na aalagaan mo si Queenie. Hanggang pagtanda, alam ko rin na hindi mo gagawin ang kahit anong makakasakit sa damdamin ng aking inay. Kita ko naman talaga kung gaano ka delicate, caring, and sweet pagdating kay Queenie. Kaya panatag ako talaga na ikaw ang naging endgame niya kasi walang araw na busangot sa'yo si Queenie. Congratulations to Mr. and Mrs. Lucena. You two deserved each other. Simula na ng mahabang pasensya at pangunawa, hindi lamang pagmamahal para sa daang panghabang buhay. Mahal ko kayo, Inay at Itay. Again, congratulations to Mr. and Mrs. Lucena. I am Elisa, one of the Maid of Honor. I am more than grateful of standing here today and be part of such a special day for the both of you, Kwek and Joshi. Thank you. So I've known Queenie for 13 or 14 years already, almost half our life. And when I look back on our friendship, I am overwhelmed by all the memories we've shared together. From having the same circle of high school best friends, we were third year high school nung nabuo yung barkadahan namin. Since nakikiuso kami before yung pagpapangalan ng name sa barkada, katulad nung kila Kim Chu na Churigogo Bashu, gumawa din kami nung amin, which is Balamanache Floro. So, dun sa Balamanache Floro na yun, magkadikit din yung apelyido namin. Actually, siya din, Che Floro. So, yun. From high school, we've been college blockmates then and dorm mates together with Nene. Unexpectedly, kaming tatlo din yung naging magkaka-blockmates nung first year college and magkakasama sa dorm together with ni Hauma. Nasa ibang bansa lang siya ngayon, though isa siya sa Maid of Honors din. We started a new chapter of life together, built a strong connection, shared new experiences, and supported one another. Whether sa relationship heartbreaks, alam natin kung sino yung madalas heartbreak sa atin, akads, if may nadedehado, and kahit bagyo. If you know, yun yung mga best and unforgettable moments natin sa dorm. Okay buddy, travel buddy, basta pag may free time nung college, bigla na lang natin maiisipan mag-ukay or pumunta somewhere na kalapit bayan na ng Lokba na kaya medyo naisa-isa na natin yung bayan ng Laguna. OJT and thesis partner, kahit na panghihinaan na kung makakaabot ba tayo sa hashtag thesis defended, but we still finish strong and walang FO na nangyari. And most especially a sister, I've had the privilege of watching you grow into the incredible person you are today, a loving, strong, and beautiful woman. I've witnessed your love, kindness, and unwavering support for the people she loves. She has this ability to make the people around her feel seen and cherished. With these qualities, bakit di naman may love si Kuya Joshi? I can honestly say that I've never seen Queenie as happy as she with Joshi. I remember before, nung unang nakasama ni Kwek si Joshi sa isang birthday party. After nung umuwi siya, puro yung pag-uusap nyo ang kwento mo. Kung paano mo siya sinamahan sa veranda at nakipagkwentuhan hanggang inumaga kayo at doon pa lang mas nakilala nyo na agad ng isa't isa. There is a time din na nakita ko si Joshi sa camera ng pinsan ko. And yun pala, friend siya ni ate mo. Na magkasama kayo lumabas sa outing. And pinakita ko kay Queenie. Eto naman si Queenie, naghanapan ng madaming pictures mo.
Also, pag yun nga, nabanggit na din to na Father Mon kanina, pagpapasok, excited lang pumasok si Queenie ng maaga kapag yung room namin is room niyo prior. And yun nga, inaabangan niya kanya para magkaroon kayo ng siya sa magkabatian at magkasulyapan. Since then, naging laman ka na ng JC namin randomly, and I will admit na even noong 2016 pa, you've already got our vote for Queenie. Kahit happy-happy crush lang yon. Even way back nung college, sinasabi na sa amin ni Kwek how supportive you are and how you notice even little things. We also witnessed din kapag nanonood ka kay Kwek na nag-expose spoken poetry. And up to now, this is still how Kwek sees you. Yung love story niyo is tunay na nakaka-amaze, though naniniwala ako na malakas talaga mag-manifest si Kwek. From college friends, even after grad, nire-recruit ni Joshi si Kwek magpasa sa Samsung, saan siya nag-work before, hanggang sa lumipat siya sa Nissan, and doon din kayo nag-started na mag-date. Nataon pa nga yung pinagsastayan ko is malapit sa work ni Joshi, kaya dumadayo doon si Queenie. Dumating siya sa point na balak na niya mag-rent sa amin para sure na may tutuloyan siya kapag nagde-date sila sa Santa Rosa. To Tito Johnny and Tita Ayan, sa amin naman talaga siya natutulog. Ilang beses man kayong pinagtagpo ng hindi tama pa ang timing, na-retain niyo yung friendship na nabuo niyo at first encounter, and dinala pa din kayo ng destiny sa isa't isa in God's perfect time. Before I end, meron na lang akong one last revelation for Kwek, and as I've said nga kanina, madalas na napag-uusapan namin si Joshi sa mga GCs, and I saw this one line na sinabi once ni Kwek, and I quote, ready ka na ba? Sabi ni Queenie, si Joshi ay yung tao na hindi mapapasakin, pero sana mapapunta siya sa taong mamahalin siya tulad ng pagmamahal niya. And but now, we can all say and witness that yung wish ni Queenie is granted. Ikaw yung sana na magmamahal sa kanya tulad ng pagmamahal niya sa'yo. Malakas ka talaga kay Lord. The Kwek and Joshi, I'm so happy for the both of you. You built something so special, and I believe that your love will grow stronger each passing day. As you two begin this new chapter of your life together, maybe it will be filled with laughter, adventure, and unwavering love with God at the center. I love you. Good evening, everyone. I'm Menard. Bro, we've been through so much together. English yun, pare. Simula pa nung mga bata pa tayo, salamat dahil lagi kang andyan. Ikaw ang naging pangalawa ko na lalaki na kapatid. Na sobrang close natin ni na Francis, magkapatid turingan natin na naglalaro tayo dati. Lagi na lang tayo napagkakamalang magkakapatid kahit si Francis ay mukhang ibang-iba sa atin. Bro, sa sobrang gusto ka naming laging kasama, nung nagsakristan ka, sumunod na din kami. Hindi ko alam kung bakit namin ginawa yon, pero nag-intay kami ni Francis ng sign na magsasakristan ba tayo o magseseminaryo, pero hindi ko siya nakita. Kaya umalis agad ako sa lugar na yon. Bro, ikaw man ang pinakamatagal gumayak sa atin pag may lakad tayo kasi nagme-makeup ka pa. Ata, iitayin ka pa din namin kahit matagal ka. At ikaw din ang pinakamaarte sa atin sa damit pag bumibili tayong tatlo. Di man tayo lagi na nagkakasama tulad ng dati, ganun talaga ang buhay. But always remember bro, andito lang ako palagi para sa'yo. Kung may kailangan ka man o wala, and salamat na dyan ka lagi para sa amin ni Francis. Bro, proud na proud ako sa'yo. Nung nalaman ko na magpapakasal ka na, sobrang saya ko dahil sa wakas, natagpuan mo na ang kay tagal-tagal mong hinahanap. Dahil sa sobrang paghihirap ko din sa iyo, kakasama sa iyo. Pagod na ako, naubos na yung gasolina ko, kakahanap mo na yan. And Queenie, you have been such blessing in Joshua's life. Your love and compassion have brought out the best in him. And I ever seen him happier than when he's by your side. The way you look to each other, the way you support and care for one another. It's a true testament of power of love. And bro, finally, masasabi mo na pag nasa inuman tayo na hanggang anong oras ka lang kasi magagalit ang asawa ko. May your love for each other continue to grow stronger with each passing day,
May you find comfort in each other's embrace, laughter in each other jokes, and strength in each other presence. Congratulations, Joshua and Glenn. Good evening, everyone. On behalf of newlyweds, I would like to thank everyone for coming. At saka maraming salamat po sa inyo sa pagpapalaki kay Joshua. Pati na rin sa amin. Kami na rin nadamay. Kasi nga, bata pa lang kami. Kumbaga magkakalaro na kami. Kumbaga naghanap lang kami ng, uy, kilala mo to si Menard o ganyan. Nagkakilala lang kami magkakapit bahay lang, literal kami. Hanggang, yun nga, tuloy-tuloy sa pagtanda na namin, kami rin ang nagtutulungan. Kami na rin ang halos magkakapatid. Kahit marami din ako kapatid, nandiyan pa rin sila palagi sa akin. Kung anong meron siya, meron din kayo. Lagi kong ibibigay para lahat sa inyo. Kung ano man ang gusto nyo, sabihin nyo lang. Hindi nyo nasabi sa akin agad about yung kay Queenie bago ako pupunta dito. So, ako, kinakagalak ko nung nangyari yun. Kasi every time na uuwi ako, ba't ganun nyo? Every time na meron ako, ikaw wala. Ganun na. So, nung time na to, natuwa talaga ako kasi iba yung kilig niya, iba yung dating, iba yung angas na desidido na talaga siya. Desidido na siya at hindi kanya napapakawalan. Congratulate ulit sa inyong dalawa. Deserve nyo tong gabing to. Para sa bagong kasal. Cheers! Hello. Good evening po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo ngayong gabi na to na napaka-importanteng araw para sa ikinasal. Si Joshua, syempre, bunso kong hindi naman ako iiyak ng konti. Joke. Well, of course, congratulations and best wishes. Welcome to the family, Queenie. Pero alam mo naman, matagal ka nang muna siguro nararamdaman na welcome ka talaga noon pa. At wala naman ako ibang masasabi. Talagang itong dalawang ito ay talagang parang match naman na silang dalawa at prepared na talaga sila sa another level ng kanilang relationship. So, good luck and best wishes. Diyos and Queenie, sana maayos sa inyong pagsasama. Huwag kayong mag-aawayan. Palagi kayong magmahalan. Yun lang po. Gusto ko na rin pong kunin ang pagkakataong ito para pasalamatan ang lahat ng dumalo at nakibahagi sa napakahalagang buhay, araw ng aking anak na si Queenie. Joshua, nung nagsabi ka sa amin na magpo-propose ka na kay Queenie last year, February, medyo kinabahan ako kasi akala ko hindi mo mapapa-oo si Queenie. Sabi ko, ano kaya? May nag-propose ba na umayaw? Nag-search ako sa Google. Ay, meron din pala. So, inisip ko, ano kaya? Umuo kaya o hindi? So, natuwa naman ako kasi nung nag-propose ka, napa-oo mo si Queenie. Sabi mo, tita, napaiyak po ako. Sabi ko, okay lang yun. Tears of joy. Pero hindi ako umiyak. Okay. You are very lucky to have our Queenie with you. Kasi si Queenie nag-iisa lang yang pinakapaborito naming babae. Yan, ha? Yan ay matapang. Yan. Mataray. Kaya, no return, no exchange. De joke lang. Mapagmahal na anak at maalalahanin. Kahit hindi kami masyadong close, kasi close yan sa daddy niya, kasi magkamukha sila. Walang mababanaag na kami magkamukha. Yan ay paboritong anak ng kanyang daddy. Alam mo naman, Queenie,
we've been married for almost 30 years, 3 decades. January 1995, nung ikinasal kami ni Daddy. Same month. Humarap kami ni Daddy sa dambana at ngayon, first time namin na maghatid ng anak sa simbahan at ikaw ngayon. Salamat at naging mabuti kang bata. Alam mo na kung ano yung makabubuti o makakasama sa inyong relasyon. Kasi ang buhay may asawa ay napakahirap. Alam mo naman yung pinagdaanan namin ni Daddy. You and me against the world kami ni Daddy. Pero at eto kami ngayon, 30 years sa January 14. Yan. At sana makarating kayo doon sa dadating namin ni Daddy ngayon. So at marami pa kaming pagsubok na pagdadaanan. So kahit magkaroon kayo ng problema, ng pag-aaway, pilitin nyo pa rin na mahalin ang isa't isa. Kahit mahirap, ganun lang talaga yung first 5 years, 10 years, 15, and so on. So, kayanin yung lahat. Maganda yung mensahe ni Father Monmon, lagi nyo yung tatandaan. Kahit mag-asawa na kayo, sumimba pa rin kayo. Ayan. Wag niyong kakalimutang magdasal. So, Joshua, thank you. Dumating ka sa buhay ng aming anak na si Queenie. Best wishes sa inyong dalawa. Welcome to Family Calapini Rodolfa. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Kwek-kwek. Sobrang mamimiss ka ni Pupay, ni Popoy, ni Digong, ni Uber, tsaka si Scarlett. Joshua, dahil kayong dalawa'y mag-asawa na ni Queenie, siguro naman ay hindi ka nahabulin ni Popeye sa bahay. Magiging mabait na siguro sa'yo si Popeye, ano? But seriously, we will miss you. Mamimiss ka namin. Dahil mawawala ka, wala na ako magbabayad sa load ko. Yung Gcash ko. Yung aking monthly telephone bill. Yung water bill ko monthly. Hindi, isa po kasi yung mahina kasi ako sa mga internet-based operation ng payment. One time kasi ako nagbabayad. Naparami yung bayad ko sa Meralco eh. Click ng click ako doon sa Gcash. Kaya siya yung pinaka-isuyan kong magbayad in my behalf. Siya yung nakakaalam ng account, yung process. Kaya sabi ko nga dito sa aking may bahay, bahit, bago ikasal si Queenie, pag-aralan mo na yung pagbabayad. Ayaw din naman ito nga aking may bahay. Anyway, ang lahat ng bagay ay napapag-aralan. Walang hindi. Believe me, ang lahat ng bagay ay napapag-aralan. Ang pagsubok sa buhay, natututunan natin sa hirap at ginhawa, natuto tayong laging move on. Kaya ako'y naniniwala, pareho naman kayong matured people. You know very well of what is wrong and what is right. As young individuals, I strongly believe na marami kayong
binuong mga pangarap. Pero ang pangarap ay hindi ganong kadali para marating. Take it from me. Ang dami namin pinagdaanan. Kaya, maging matibay lang. Tama kanina yung sagot eh. Sino ba yung sumagot? Bakit kayo ay tumagal? Ay, si Maring Abon pala yun. Bakit kayo tumagal ng pagsasama? Simpleng-simple yung sagot, which is true. Lagi kami nag-aaway. Totoo po yun. Kami po kasi mag-asawa, sa linggong pag-ibig kami. Kaya hindi kami masyadong nagkakilala. At nung kami nagsasama na, ultimong mga maliliit na bagay natutuklasan namin. Pinagbawal niya ang pag-utot sa akin. Hirapan ako maka-adjust doon. Sobra big challenge sa akin yun. And up to now, unfortunately, hindi ko pa ma-overcome yun. Yun ang muntik na namin paghiwalayan dahil lamang sa pag-utot. But which is nature. Hindi ko maintindihan pag minsan ng asawa eh. Ay kung pigilin ko yung lumabas sa bibig ko, mas mahirap yun. Di ba? Oh, at what I mean is, little things pero pinagsisimulan ng away. But what is important later on, magkaaway kanina, magkasundo ngayon. Di ba? And that's life. Pero yung, pag hindi ka kasi nagagalit, abnormal kang tao. At kung puro naman masaya ka lagi, may problema ka naman siguro. Di ba? Ganito lang ang buhay natin sa mundo. Full of challenges. Why? Kaya nga binigyan tayo ng gift of God. Yung free will. Free to think. Free to decide. But what is important is we know what is wrong and what is right. Joshua, kwek, good luck and best wishes. Eto na ang ating sampay challenge. Go! Go! Ay! Ay! Uy, dahan-dahan! Uy! Ano lang nangyayari? Uy! Inuwi nyo na si Joshua! Saan nyo dadalhin? Ay! Ay! Grabe, binuhat nila si Joshua. Kawawa naman si Joshua. Pangalan ko nga po pala si Carlos Epilio. Single ka ba? Opo, single po. Gaano ka nakatagal ng single? 7 years. 7 years? Kung wala ka nang maitin. Okay. Kung isa kang gulay ngayong gabi, ano ka? Maraming gulay sa bahay kubo. Siguro toge. Toge! Bakit toge? Bakit? Oh, gulay ba toge? Gulay! Munggo yun eh. Di ba? Oh, approve. Kay mother. Bakit ka toge? Para maranasan ko yung salitang together. Parang enemy ang kanyang katawan. Parang nalungkot ako sa palakpakan natin si Toge! Okay. Next, ka naman. Batiin mo yung mga fans mo. Magandang gabi po. Okay, pangalan mo? Chris Cuario. Ha? Chris Cuario. Chris Cuario. Oh, parang Spanish naman yun. Single? Single. Gano'ng katagal? 4 years. 4 years. Anong gulay ka? Toge siya, ikaw. Upo. Bakit ka upo? Palagi nakangano po. Palagi ulitin mo. Palagi nakangano po. Palagi upo? Nangangalupo? Hindi ko alam yung word na yan. Sir, explain mo lang. Kasi ako, taga Lucena ka, taga Bulacan ako, hindi ko alam yun eh. Upo. Opo. Paggalang. Lagi kang nangungupo. Oh, palapakan natin si Upo. Ikaw naman pre, anong trip mo ngayon? Paano mo? Low.
Yeah, gumagana yan. I'm Francis Husay, and I'm single since birth. Since birth. Since birth. Ilang taong ka na? Secret. Okay, wag na natin tanungin. Anong gulay ka? Siguro sile, Sile. Bakit? because I'm freaking hot. At imagine, nung sinabi niya, I'm freaking hot, nakatingin siya sa akin. Nakaloka. Palapakan natin si Silly, mga kaibigan. Freaking hot. Wow! Oh, ikaw naman. Wait lang. Kung ikaw si Siling pula, ikaw sino ka? Siling ano? Gusto ko yung mama? Okay, hi. What's your name? My name is Soren. Siya, ha? Soren. Zoren. Kamusta si Carmina? Doing good. Single ka? Hindi na. May jowa ka na. Asa yung jowa mo? Asaan? Wala dito, nasa bahay. Okay, nasa bahay lang naman eh. Okay. Anong gulay ka? Kamatis. Tama ba? Ay, di. Sige, kalabasa. Okay. Ano ang kamatis? Prutas o gulay? Prutas o gulay? Prutas! Okay lang yun. Hindi. Okay lang. Kung baka kasi may pero kang pick up eh. Baka may pick up ka. Okay, kalabasa. Bakit ka kalabasa? Bakit? Para luminaw yung pagtingin ko sa kanya. Pagtingin mo sa kanya, akala ko sa akin eh. Palabasa si kalabasa. Ikaw, pre. Sana. Francis, tama. Ano pangalan mo? Neil. Neil, single. Diba? Single ka, diba? Hindi. Ba't parang kanina kasasabi mo single ka, tapos ngayon hindi na. Sabi mo single ka. Wala ako sinabi. O sige, anong gulay ka? Repolyo. Repolyo. Mga kaibigan, makukompleto na yung masyado. Bakit ka repolyo? Everyone's favorite. Everyone's... Pagbigyan natin yung gusto mo. Okay, palakpakan natin si Repolyo. Everyone's favorite, Repolyo. Okay, thank you so much. Ay, everyone's okay. Laki na nakita, pre, Macho mo, pre, Ano to? Macho. Nag-gym ka ba, pre? Nakain lang po. Ha? Nakain lang. Nakain lang yan? Anong sikreto? Kumain lang. Kumain. Ano kinakain mo? Ba't ang tagal mo sagot? Tinatanong ko lang naman. Single ka, pangalan mo? Opo, single po. I'm Chester Balonzo. Single. Yes po. Anong gulay ka? Patola po. Patola. Bakit? Sino pwede dyan? Papatola ko na. Sino pwede dyan? Papatulan ko na. Buti na lang, pre. Malaki katawan mo. Doon ka nga. Doon nga. Gigil ako sa'yo. Sa ating last contestant, palakpakan namin, mga kaibigan. Shoutout ka muna sa mga tropa natin. Shoutout dyan, yo. Magingay nga dyan. Sabi mo magkakasama kayo, bata pa lang kayo. Anong paborito nyo laruan ng bata kayo? Laruan? Na pinag-aawayan yung tatlo. Game Boy. Game Boy. Sino lagi nananalo? Nananalo sa inyong tatlo? Oo. Bigayan kami. Bigayan. Walang breaking ng brotherhood code eh. Walang ganun. Pero single ka, di ba? Hindi. May jowa ka na? Oo. Saan? Nasa Canada. Nasa Canada. Okay. Anong gulay ka? Kangkong. Kangkong? Yeah, kangkong. Kangkong. Yeah, kangkong. Kangkong? Yeah. Why? Kasi andyan lang ako palagi sa tabi mo. Kangkong? Sa tabi-tabi Sa lang, di ba? tabi. Iba na naman ang isip ko. Mabilis mag-isip yung DJ ko, kala mo tama yun, sa tabi-tabi lang. Ang kangkong kasi tumutubo sa tabi-tabi. Ibig sabihin, nandiyan ka lagi sa tabi ko. Palapakan na kami sigaw ko. O ngayon, sir, tatanungin ko naman si Joshua. Joshua, kung isa kang gulay ngayong gabi sa asawa mo, ano ka? Talong. Sabi mo, bakit talong? Bakit talong? Panindigan mo yan, pre. Bakit talong, Joshua? Bukas ko na patutanayan. Punta to the moon. Road trip. Mga
parental guidance mo sa mga bata. Sa So Joshua, ikaw ang... Ah, sige. Be confused by my side, 'cause I ain't never been more. For real. For real. Ay, wala pa natin si Joshua. Don't be confused by my smile, 'cause I ain't never been more. Okay, thank you so much. Palapakan natin si Francis. Ikaw naman, next. Sige, Francis, doon ka na sa gilid. Confused by my smile, 'cause I ain't never been more. Singer ka pala. Doon ka nga, gigigil ako. Okay, ang challenge pala kung sino yung pinakasintonado, yun ang panalo. Don't be confused by Go! my smile, 'cause I ain't never been more. For real. For real. Oh, lahat ng mga single lumapit dito. Don't Oh, be sino? confused by my smile, 'cause I ain't never been more. For real. For real. Dito naman tayo kay Pantola. Don't be confused by my smile, 'cause I ain't never been more. For real. For real. Si Pantola. Yan. Ikaw ba si Repolyo? Si Upo! Don't be confused by my smile, 'cause I ain't never been more. For real, for real. Sir, ikaw na. Ito naman si Toge! Si Toge, mga kaibigan! Confused by my smile, 'cause I ain't never been more. For real. For real. Trip to Jerusalem, kapag nag-stop ang music at umiikot sila, ano unang ginagawa? Paunahang? Paunahang? Umupo. Sample. And I hope you Hindi ako pwede. Hindi tayo pwedeng uupo. Kailangan yung kunin ng bulaklak na ito. At pag nakuha niyo na, you are safe. Hindi kayo mapipili na next bride. Kaya kung ayaw niyong mapatulan ni Patola, kailangan niyong kunin to. Gets nyo? Pero sa isang kondisyon, dito nyo kukunin. Okay, again, iikot kayo. Pagka-stop, kuha. Grabe, pag nakuha nyo na, it means you are safe. Hindi kayo mapipili na next fight. Nag-gets nyo ba yung game? Tawa kayo ng tawa dyan. Pag nakuha nyo na, safe na kayo, pwede na kayo umuwi. Okay, ready? Eto na! Simulan na natin ang ating unang round! how you like that? You gon' like that? How you like that? How you like that? Now, look at you. Wait, practice lang yun. Practice lang yun. Okay, go. How you like that? You gon' like that? How you like that? How you like that? Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? How you like that?
Okay, safe ka na. Thank you so much. Doon ka muna sa gilid para... Okay, next round! Pull up, you know it's a shutdown. 단판내리고 문잠가 shutdown. Whip it, whip it, whip it, whip it. Whip it, whip it, whip it, whip it. It's black and it's pink. Safe ka na ate. Doon ka na sa gilid. Sumama ka na sa kanya. Go! Next round! Hit you with that do-do-do-do-do. Oh yeah, oh yeah. Hit you with that do-do-do-do. Safe ka na. Doon ka na sa gilid. Thank you so much. Next round! Boom, Hanggang sa bye. maubos. Game! Good! Yeah, 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 boom, bye, yeah. Yeah, 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 boom, bye, yeah, 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 yeah. Galing! Patola, okay ka pa? Okay ka ba? Ayaw mo ba? Ayaw ba? Next round! Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Ram, pa, 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 pa. Let's kill this love. Ram, pa, 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 pa. Thank you so much! Ako muna sa gilid. Dito muna kayong dalawa sa likod. Ayan. Uy, hindi pa tapos! Hindi pa tapos. Okay, wait lang. Dahil final round na po tayo, kayong dalawa na lang ang natitira. Hindi na ito ang kukunin nyo. Yung patola na. Joke lang. Joke lang. Ito na lang kukunin nyo. Hoy, wala pa! Eksena kayo? Ito na lang! Hawakan mo lang. Dahil napapagod na ako, ikaw maglagay. Wala pa. Ika lang, lilinisin mo muna. Okay, pakita mo sa mga tao kung gano'ng kaliit. Okay, doon ka sa kabila. Lagay mo. Palapakan natin si Lem. Thank you, Lem. Eto na. At gusto nyo ba yan? Approve? Okay, eto na ang ating final round. Say la, listen, love me, la, listen, love me, hey. Yes. La, listen, love me, la, listen, love me, hey. Oh, Hanapin nyo. matatago, the lightest in the room. Just say la, listen, love me, la, listen, love me, hey. Call me la, listen, love me, la, listen, love me, hey. Oh, Naka-record tayo. matatago, the lightest in the room. Baby, get the microphone, put it on speaker. Yan na. Okay, dali. Kunin nyo na. Okay, bibigyan ko kayo ng tulong. Pwede kayong gumamit ng kutsara, tinidor. Pwede kayong gumamit ng kutsara, tinidor. Go! Paunahan kayo! Huwag yung kutsilyo! Sino nakakuha? Ikaw ang nakakuha! You are the winner! You need some love. I know you see a nigga texting you. Even Hey! 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 to you. A nigga only do it cause I know we get to you. Look at you trying to start a fight about little shit. Can't even like a picture without you throwing a fit. Baby, do better. Come let me get you together. Turn off your phone, I'll use my tongue. I'll eat it all night. And I slow it down.
cause I use my thumb. Shawty, I'm a real freaky nigga, yeah. Eat it good, make it Hey! Joshua, kukunin mo gamit ang bibig. Sige lang! Ano ba? Sige! Nasa yung talong! Girls can never say now. Shawty, just tell me you want it. Baby, just let that shit out. Yeah, here you go. In nakita mo? conversation, you hang up the phone. You talk that shit, but I know what you want, girl. Nakita na! Palakpakan niya si Joshua! Okay mga kaibigan, kung ano ang ginawa ni Joshua, gagawin ni Patola! Inom ka muna! Get your hands up! Take it out! Patola! I want you to meet Christine. Hey! Come on! Ah! Sinasabi ko sa'yo, Patola, huwag kang gaganyan ngayon, ako papatol sa'yo. Ikutan mo, ikutan mo. Ay! Ah! Grabe! Sige, suot mo na ang garter. Tuwan-tuwa ang mga akla. Busog na busog kayo. Okay, higher. Higher pa. Higher. Higher, higher. Higher. Palapakan natin ang ating mga winner. Maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat, sa inyo, sa lahat ng nagbigay ng time and effort para makapunta at makipag-celebrate itong special day na kasama kami dalawa ni Queenie. So, para sa lahat po ng aming friends, yung family, sa lahat po ng aming mga kaibigan, mga ninong, mga nag-entourage na nandito po para lagi sa amin at alam ko hindi kami pababayaan. So, maraming salamat po sa inyong sa lahat. At syempre po appreciate lang sa lahat. Sabay-sabay po natin appreciate yung aking butihing asawa na si Queenie Decena. Yun. Siya po kasi talaga yung parang nag-spearhead nitong pag-abiad ng marriage namin tsaka yung wedding na to. Siyempre. Ako po parang yung sexy dance lang yung bago dito eh. Joke lang. Hindi. Pero yun po, parang salamat Queenie dahil yun. Sa lahat ng pinagbigay mo sa amin na effort para dito, para matuloy. Siyempre, maraming salamat. It's daw. Mamaya na. Nagte-thank you pa. Siyempre, sa lahat po ng aming mga suppliers, siyempre dun sa photo booth namin, sa Prime Art photo booth, pati na po sa aming coffee booth na sa Mocha Drop. So, sobrang solid talaga ng mga suppliers namin sa lahat ng mga magpapakasal dyan. Take note nyo na yung mga suppliers na namin. Sobrang galagaling talaga nila. Tapos yung aming sa aming catering, Belagis Catering Services. Tapos yung tapos yung pong sa aming photo and video. So napanood nyo naman, nakita nyo kung paano nila tinurn into yung output, yung aming una imagination lang. Sobrang galing talaga. Inigitan pa nila lahat yung aming sinabi sa kanila at in-expect. So, sobrang galing nyo po. Sa photography, si Melvin Vito. Sa aming videographer, si Timeless Films, Sir Mark Dike. Tapos yung po, syempre, yung sumama talaga dito sa journey namin sa pag-arrange ng aming wedding, si Special Moments, si Miss Jobel and team. So, sobrang solid po ninyo. Grabe. Tapos, syempre po, si Host Claire and her team. So, yun. Sobrang grabe yung mga ginawa niyong pag-lilid nung tong event na to. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre po, yung aming saxophone din pala, baka ko malimutan yung si Sir Sean Lagustan. Yun. Maraming salamat po. Grabe, thank you po sa inyong lahat. At sa lahat po, kung may man nakalimutan kami, maraming salamat po sa inyo. Lahat po ay mag-iingat sa inyo pong mga ingat pa uwi.